Simulan na natin ang karanasan ni Pilo. Isang dating magsasaka na pinagkalooban ng kakaibang agimat. May malupit na karanasan itong si Pilo. Kaya bago pa man mapasa kanya ang agimat na yon, pinagkaitan muna siya ng tadhana. Hanggang sa unti-unting makilala bilang Haring Bakal. Walang eksaktong taon, lugar ng Mindanao. Pilo, abay malaki-laki pa ang sasakahin natin. Ipagpatuloy mo ng pag-aararo riyan at nang makapagtanim na tayo ng palay. Opo, Lolo Maning. Bagya ko lang pong pinagpahingahang kalabaw. Kasi hingal na ho eh. Kanina pa kaming pabalik-balik rito. O siya sige, basta pagkatapos mo riyan, doon ka naman sa may kabila. Para kahit papano makapag-unti-unti na tayong pagtatanim ng palay. Dahil yung mga binhi natin doon, abay malalaki na. Baka doon na yung sumuloy upang magkaroon ng laman. Hindi na uaabutin yun doon, Lolo. Maya-maya lang tapos na ho ito. Baka naman ho kasi bumigay ang kalabaw natin dahil sa sobrang pagod. Maya-maya pa'y nagpatuloy na nga si Pilo sa kanyang pag-aararo. Hanggang sa dumating ang kanyang kaibigang si Burnok na isa ring magsasaka. Sambit pang wika nito habang pinanunood si Pilo sa kanyang pag-aararo. Hoy Pilo, susubraan ka naman yata sa sipag. Pagpahinga ka na muna. Siya nga pala Pilo, pagtutungo tayo ron kay Aling Belen. Akong bahala sa inumin natin. Akong bibili ng tuba. Pati na rin ng pulutan. May magandang babae kasi ron kila Aling Belen. Pamangkin yata niya yun eh. At ang puti. Tara, samahan mo ako mamaya ah. Ay nako Burnok, babae na naman yung nasa isip mo. Tapos pag nanduroon ka na hanggang tingin ka lang naman. Hindi mo man lang malapitan para makausap. Sayang lang oras natin doon. Aba, minamaliit mo yata kakayanan ko Pilo. Alalahanin mong 3 nang naging nobya ko. Samantalang ikaw, ni isa ay wala. Oo na, ikaw nang magaling sa babae. Hindi naman kasi yung tumatakbo sa isipan ko. Dahil ang prioridad ko ay makatulong sa paghahanap buhay dito sa aming palayan. Di tulad mo, puro babaeng nasa isip mo. Naku Pilo, baka pag nasubukan mo magkaroon ng nobya hanap-hanapin mo na. Yung tipong nagkakaroon ka ng inspirasyon at mas gaganahan ka sa pagsasaka. Para bang nasa kakaiba kang mundo, lalo na kapag nagmamahal ka na Pilo. Burnok, tumigil ka na nga dyan. Hindi matapos-tapos tong ginagawa ko. Pagagalitan ako nito ni Lolo Maning dahil sa pang-aabala mo. Basta mamaya Pilo, babalikan kita ah. Magtutungo tayo ron kila Aling Belen. Sige na, umuo ka na para hindi na kita abalahin dito. Oo na, sige na. Umalis ka na nga rito. Kung kailan malapit na akong matapos saka ka naman ang aabala. Sige, asahan ko yun mamaya Pilo ah. Babalikan kita. Siyempre maligo ka naman muna para naman kahit papano mabango ka ron. Oo na, sige na. Basta ikaw nang bahala sa alak at pulutan. Sasamahan lang kita kay Aling Belen. Kinahapunan ng matapos ngang mag-araro ni Pilo. Kaagad din itong nagpaalam sa kanyang Lolo Maning. Nagtungo sa kanilang tahanang barong-barong. At nang payagan na nga siyang magtungo roon, kaagad din siyang naghanda. Naligot nagpabango. Maya-maya pa'y narinig niya na ang boses ni Burnok. Patawag na wika nito kay Pilo habang nagsasalita ng, Oy Pilo, nandito na ako sa labas ng bahay niyo. Bilisan mo na riyan. Sandali lang Burnok. Para namang aalis ang bisita ron ni Aling Belen. At sa paglabas nga ni Pilo sa kanilang tahanan, amoy na amoy ni Burnok ang bango nito at kapansin-pansin ng magandang kasuotan. Aba naman Pilo, umahalimuyak ang bango mo ah. At ang forma mo ngayon, para kang hindi magsasaka. Sabi mo magbihis ako ng maayos at magpabango. Tama lang naman ang ginawa ko, di ba? Oo nga, pero mukhang sa'yo magkakagusto yung bisita ni Aling Belen. Bakit sa akin naman magkakagusto? Ikaw naman ang didiskarte sa babaeng yun. Nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa hanggang sa makarating sa nasabing tindahan ni Aling Belen. Papadilim na ng mga oras na yun. Pagtatanong pang wika ni Burnok habang pasulyap-sulyap sa tindahan ni Aling Belen. Magandang gabi ho Aling Belen. Meron pa ho ba kayong tubarian? Abay meron pa. Mukhang ang babangon nyo yatang dalawa. Meron ba kayong papanhikan ng ligaw? Wala naman po Aling Belen. Naisipan lang ho namin ni Pilo na kahit papaano'y magpahinga dahil sa pagod na rin sa pagsasaka. Gayon ba? Mas mainam rin yan kesa naman puro kayo trabaho. O eto ang tuba. Ano bang pulutan ninyo? Yan na lang ho Aling Belen yung mga manina yan. Yan ho mga nakabalot ninyo riyan. Pakisama na lang ho. Pagkano ho ba lahat? Sandali labang ha. At bibilangin kong mga ito. Habang patuloy na nagbibilang si Aling Belen, nasulya pa ni Burnok ang isang magandang babae. Tagling pumasok sa may pintuan ng tindahan habang kinakausap si Aling Belen patungkol sa kanyang pagbabakasyon.
Sigurado ka ba iha na hanggang sa Lunes ka na lang? Akala ko ba isang buwan kang malalagi rito sa aking tahanan? Napaga na po ang pag-uwi ko, Tita Belen. Kailangan din po kasi ako ron ni Inay. Naisipan ko lang po kasi magtungo rito dahil namimiss ko po kayo. Naalala ko po yung pag-aalaga niyo sa akin nung kabataan ko noon. Para kahit papano naman makatulong ako rito at makasama kita. Ayun na nga Rowena, kahit mga 2 linggo ka man lamang rito para may makasama ako. Lalo pa't tumatanda na ako. Wala na akong ibang kasama rito sa aking tahanan kung di ikaw na lang sa tuwing bumibisita ka rito. Sige na nga po, 2 linggo po akong mananatili rito. Saka po ako babalik sa aming tahanan. Aling Belen, makisabat na po sa inyo no? Pamangkin niyo po si... Oo, pamangkin ko si Rowena. Mukhang tumatalas na naman ang mata mo, Bornok. Alam ko na yung tumatakbo sa isipan mo. Siguro kaya kayo parehong mabanguan no? Dahil talagang dito ang tumbok ninyo at magpapalakas kayo ng loob sa pamamagitan ng tubang yan. Hindi naman po, Aling Belen. Talagang naisipan lang po naming uminom ng tuba ni Pilo. Aling Belen, hindi nyo naman po sinabi sa amin na meron po kayong ganyang kagandang pamangkin. Ay nako Bornok, nagsisimula ka na. O akin ang bayad mo at nang makapagsimula na kayong mag-inom roon ni Pilo. Si Aling Belen naman oo. Hi Rowena, magandang gabi sa'yo. Ang pangalan ko nga pala ay Bornok. Magandang gabi rin sa'yo. Sige Rowena, magtutungo muna ako ron sa may kubo. May kasama pa kasi ako ron Magpapahinga lang kaming 2 ng kaibigan ko. Ay siya sige na Bornok at baka abutan na kayo ng gabi. Maya-maya magsasarado na rin ako. Kaya habang maaga pa, simulan nyo na yung pag-iinom na yan upang makabili pa kayo ng kinakailangan nyo roon. Sinimulan nga ng 2 pag-inom at nang makakalahati na sa kanilang iniinom na tuba. Nagkaroon na ng lakas ng loob itong si Bornok upang magpaalam kay Aling Belen patungkol sa kanyang intensyon sa dalagang si Rowena. Aling Belen, pasensya na po kayo kung naabala po namin kayo rito Ang sadya po talaga namin dito pagpaalam po sana Aling Belen para maligaw po dyan sa dalaga pong pamangkin po ninyo. Ay nako, sinasabi ko na nga ba. Nagpatama lamang gamit ang tuba at pagkatapos nun, saka magpapaalam. Sa akin naman walang problema. Hindi ko lang alam kay Rowena At saka Bornok, mas maganda siguro nagpapaalam kang manligaw nang hindi ganyang nakainom ka. Umihiram ka ng lakas ng loob sa alak. Baka simula pa lang yan pabasted ka na kaagad ni Rowena at makitang lasinggero ka. Ibis na magkaroon ka ng pag-asa mawala tuloy yun. Kaya kung ako sa iyo Bornok, bumalik ka na lamang rito sa Makalawa habang nandirito pa si Rowena at hindi ganyang nakainom ka. Nakakahiya naman sa akin at sa pamangkin ko. Naunawaan mo ba yon? Naunawaan ko ho Aling Belen. Sige ho, at uuwi na rin ho kami ni Pilo. Malapit na rin ho naman naming maubos yung tuba. O siya siga't mag-iingat kayo Maya-maya magsasarado na rin ako ng tindahan. Lumalalim na ang gabi at wala na rin namang bibili. Matapos makapag-inom ng 2, lasing na lasing itong si Bornok habang inaalalayan ni Pilong papauwi. Sambit na wika pa niya sa kanyang kaibigan habang patuloy nilang binabaktas ang daan. Ikaw talaga Bornok, ni hindi ka man lang nagtitira ng panglakad mo. Madalas ganito ka. Akala mo naman kasi mauubusan ng tagay. Hayaan mo na ako Pilo, minsan lang naman to Saka ako naman bumili ng tuba natin. At kahit papano naman nakapagpaalam ako kay Aling Belen. Nababalik ako roon para manligaw kay, ano nga ba yun? Rowena. Successful naman yung lakad natin. Yun nga lang hindi ako nakapasok sa loob ng bahay. Paano ba naman papapasukin ka nga ron? Nakainom ka nga. Akala ko ba matinik ka sa babae? Baka naman kasi ang mga nililigawan mo nun hindi katulad ni Rowena na makikita mo talagang kagalang-galang. Sa palagay ko Bornok, hihirapan ka sa babaeng yun. Wag mo nga akong masyadong minamaliit Pilo. Sasagutin ako noon ni Rowena. Basta makahanap lang ako ng tamang tiyempo at pupunta ako rin mag-isa para hindi kita kasama. Ayos lang naman sa akin Bornok. Basta ang payo ko lang sa'yo, sundin mo yung bilin ni Aling Belen na huwag ka magtutungo ron ng nakainom. Para naman kahit papano papasukin ka na sa loob ng bahay nila para maligaw. Kayaan mo't bukas na bukas rin, babalik ako ron. Baka makalis na si Rowena Narinig ko kasing 2 linggo lang raw siya rito. Sayang naman yung pagkakataon kong makilala siya.
At habang patuloy silang naglalakad, wala sila ni isang siga na ang nagbibigay liwanag lang sa kanilang daan ay ang liwanag ng buwan ng mga oras na yun. Hanggang sa napahinto sila sa kanilang paglalakad dahil may malaking asong nakaharang sa daan. Nanlilisik ng kulay pula ang mata habang nag-aangil. Tumutulo ang laway. Wika pa ni Bornok na bahagyang nahimasmasan sa kanyang pagkalasing nang makitang malaking nilalang na yon na nakahandang sumugod sa kanila. Pilo, nakikita mo ba ang nakikita ko? Yung nandyan sa daan, hindi pangkaraniwan ang taas niya. Hindi normal na aso yan, Pilo. Ano gagawin natin? May dala ka ba diyang patalim? Hindi aso yan, Bornok. Tingnan mo ang kanyang mga mata at ang kanyang pangil. Wala ako ni isang patalim dito. Pero ang alam ko, takot sa tansong mga yan. Meron ka ba diyang singsing na tanso? O kaya naman ay kahit na sinturon? Itong sinturon ko, yung pinakalak nito ay yari sa tanso. Kagad ngang hinubadiyo ni Bornok. Iniabot kay Pilo. Ipinulupot ni Pilo sa kanyang kamay ang mahabang bahagi nito habang ang pinakalak naman ay nakalawit. Patuloy niya itong pinapakalansing upang marinig ng nilalang ang kanyang hawak-hawak na tanso. Pilo, mukhang umaatras na siya. Unti-unti humahakbang siyang papunta sa kanyang likuran. Sige, ipagpatuloy mo lang ginagawa mo. Natatakot siya sa tanso. Maya-maya pa'y bigla na iyong nawala sa kanilang harapan. Subalit patuloy pa rin pinakalansing ni Pilo ang kanyang daladalang tanso. Sambit na wika pa niya kay Bornok nang. Nakapagtataka naman, Bornok, sa tinagal-tagal na nating pabalik-balik kila Aling Belen. Ngayon lang tayo nakasalubong ng ganyan. Ilang taon na tayo rito wala namang ibang nagpapakita sa atin. Oo nga, Pilo nawala tuloy yung pagkalasing ko. Ano ba sa tingin mo ang nilalang na yon? Ayon sa mga usap-usapan aswang daw ang ganung uri ng nilalang. Dahil hindi naman normal na aso yun. Halos kasing tangkad mo na. Grabe ka naman sa akin, Pilo. Bababa ako pero hindi naman umabot sa tangkad ko. Pero tama ka ron, hindi pangkaraniwan ang asong yun. Dahil ang isang normal na aso ay kalahati lang nun. Samantalang siya halos dumoble ang laki. Samahan mo na lang tuloy ako, Pilo, sa pagbabalik ko ron kila Aling Belen. Ano? Sabi mo sa akin kanina solo ka ng lalakad. Kanina yun, ngayon hindi na. Mukhang hindi ko yata kaya maglakad mag-isa rito. Lalo na kung aabutan ng ganitong oras. Ano naman ang gagawin ko ron? Ikaw lang naman ang maliligaw. Makakaabala lang ako sa inyo. Para ka namang hindi kaibigan, Pilo. Sige na ako nang bahala sa'yo. Kumuha ka na ng gusto mong pagkain dun kila Aling Belen. Ako magbabayad. Basta samahan mo lang ako. O siya, sige. Kailan ba tayo babalik dun? Bukas na bukas rin. Para naman makasama ko pa si Rowena. Kinabukasan ng umaga'y muling bumalik sa pagsasakang dalawa. At habang abala sa pagtatanim ng palay itong si Pilo, may napansin siyang isang matandang lalaki. May daladala itong tungkod. Umupo malapit sa kanyang pinagtataniman. Hindi niya naman gaanong pinansin iyon dahil sa ang inaakala lang niya ay magpapahinga lang ang matanda. Subalit sa pagdating ng tanghalian, kagad siyang nagtungo sa may lilim ng puno. Binuksan ang kanyang baong pagkain. Dahan-dahang tumayo ang matanda sa kanyang pagkakaupo. Lumapit kay Pilo habang nagwiwika ng, Magandang tanghali sa iyo, iho. Pasensya na kung maaabala ko ang iyong pagkain. Gutom na rin kasi ako at hindi ko alam kung kanino ko ihingi ng tulong. Maaari bang makahingi man lamang ni Katiting ng iyong pagkain? Oo naman ho. Maupo ho kayo rito. Sandali ho lamang Bibiyakin ko lang ho ang kapirasong dahon nitong saging at dito ko ilalagay ang pagkain. Hinati ni Pilo ang kanyang kanin at ulam. Ibinigay sa matandang nagugutom. Sabay silang kumain ng mga oras na yon. Maya-maya pa nang matapos na nga silang kumain, wika pa ng estrangherong matanda habang nakatingin sa kanya na nagsasalita ng, Napakabuti mo, iho. Hindi ka man lamang nagdalawang isip na bigyan ako ng pagkain. Sa kabila ng itsura kong itong gusgusin, naniniwala ka ba sa mga anting-anting o agimat? Ano? Anting-anting o agimat? Hindi ho, dahil wala naman ho ako nun. Paano kung sabihin ko sa iyong totoo ang mga yon? May mga taong tunay na nagtatanga ng buhay na agimat. Nakaliligtas iyon ng buhay at kaya ring pumaslang ng mga nilalang na bibihirang makita ng mga normal na tao. At kapag tangan-tangan mo yon, pagkakaroon ka ng pambihirang lakas, kakaibang kakayanan na para bang isa kang tagapagligtas kapag mayroon ka ng isang buhay at tunay na agimat. Hindi ko maunawaan ang sinasabi ho ninyo at wala ho sa lahi namin ng pagiging agimatero.
Isa lang ho akong magsasaka, isang normal na tao. Hindi ako nagkamali sa aking napili. Ikaw ay may ugaling mapagpakumbaba. Ikaw si Pilo na matagal na panahon ko nang sinusubaybayan. Hindi ako isang matandang nakikita mo lamang ngayon. Ito'y panglabas na anyo ko lang upang makakonekta sa iyo. Iho Pilo, may pagkakaaloob ako sa iyo. Subalit kapag sinimulan mo itong tanggapin, maraming magbabago. Pagkakaroon ka ng kakaibang kakayanan. May mga makikita kang hindi nakikita ng mga tao. Nasa sayo Pilo, kung tatanggapin mo ang ipagkakaloob ko sa iyo, ang isang agimat na may pambihirang lakas ng kabal ng tulad ng sabakal. May kinuha sa kanyang bulsa ang matanda. Kagad yung iniabot kay Pilo at ipinakita sa kanyang harapan ang isang sinaunang medalyon na kargado ng malalakas na usal ng kabal na subok na ng matagal na henerasyon na ipapasa lang ng matanda kay Pilo na hindi niya naman kaano-ano. Tugon pa ni Pilo habang inaabot sa kanya ang regalong medalyon. Hindi ko matatanggap yan. Hindi ko naman ho kayo kilala. At isa pa ho hindi akong karapat dapat dahil hindi naman kita kadugo o kamag-anak para tumanggap ng medalyon na yan. Hindi na kinakailangan yun, iho. Ikaw ang aking napili. Ang mahalaga ay may tamang taong pagkakalooban, ang may mabuting puso. At kahit man na hindi kita kadugo, ang lahat naman ay iyong matututunan. May sasabihin ako sa iyo, Pilo. Magiging isa kang alagad ng batas at yun ang nababasa ko sa iyo. Kailangan mo ang agimat na ito upang sa lahat ng iyong paglalakbay ay hindi ka mapahamak. Subalit tumanggi si Pilo sa inaabot na agimat na yon dahil sa wala siyang kaalam-alam kung paano niya nga yung gagamitin. Kung baga nagulat siya sa pangyayaring yon. Muling wika pa ni Pilo habang papabalik na siya sa kanyang pagtatanim. Tama ho kayo, pangarap kong maging sundalo. Pero ibigay nyo na lang ho yan sa iba dahil sa tingin ko ho hindi ho akong karapat dapat para dyan. Sige na ho't babalik na ako sa pagtatanim. Iniwan na ni Pilong nakatayo ang matanda roon, muling nagtanim ng palay at sa kanyang muling paglingon sa matanda, wala na ito roon. Sinipat niya pa iyon sa paligid, subalit hindi niya na makita ang matanda na para bang bigla na lamang nawala na parang bula. At sa pagdating ng hapon, kagad na rin siyang naghanda upang samahan si Bornok sa kanyang panliligaw sa pamangkin ni Aling Belen. Pormadong-pormado ka na naman, Pilo. Parang mas may dating ka pa kaysa sa akin. Ako naman yung manliligaw. Ayaw mo ba nun? Malinis din sa katawan yung kasama mo. Ano bang gusto mo? Yung pananamit natin kapag nagsasaka tayo, yun ang suotin ko. Hindi naman sa ganoon. Baka kasi sa'yo magkagusto yung gusto kong ligawan . Ano ka ba? Hindi naman ako sasama sa pag-uusap ninyo. Mananatili lang ako ron sa may kubo. Basta yung pagkain ko kukuha ko kay Aling Belen. Ikaw nang bahalang magbayad nun. O sige, akong bahala ron. Pag mo nang isipin yun. Sige na, tara na. Baka mas lalo pang lumalim ang gabi. Maya-maya niyan baka salubungan na naman natin yung asong yun. Sa muli nilang pagbabalik sa tahanan nila Aling Belen, may daladalang prutas itong si Bornok. Kagad yung iniabot sa dalaga. Habang si Pilo ay nanatili nga roon sa may kubo, patuloy na kumakain ng pagkain. Maya-maya pa habang nananatili sa loob ng tahanan nitong si Bornok, may napansin si Pilo sa paligid ng tahanan. Mga bandang 8:00 na iyon ng gabi nang may makita siya ng isang mabilis na anino na dumaan sa tahanang yon. Ano yun? Hindi naman yata isang normal na ibon lang yon. Dahil ang laki niya. Hindi kaya isang malaking paniki lang. Pero bahala na nga, baka namamalikmata lang ako. Ilang oras siyang naghintay roon kay Bornok hanggang sa maya-maya pa. Muli na itong lumabas sa tahanan nila Aling Belen. Tuwang-tuwa itong si Bornok habang nagwiwika ng, "Ang saya-saya ko, Pilo, dahil pinagbigyan ako ni Rowena ng manligaw sa kanya. Ang ganda-ganda niya, Pilo, at ang puti-puti. Mukhang siya na yata mapapangasawa ko at sigurado na ako na sasagutin din ako ni Rowena." Ano ka ba, Bornok? Marinig ka riyan, hindi ka pa nga sinasagot Pakiramdam mo sinagot ka na. At paano mo naman nasabing may pag-asa ka kay Rowena? Kitang-kita ko sa kanyang mata, Pilo. May gusto rin siya sa akin. Kaya kunting tiyaga lang, mapapasakin na rin niyang si Rowena. At siseryosohin ko na talaga siya. Hindi tulad ng mga nagdaan kong nobya. Pang-seryosohan itong si Rowena, Pilo. Ay nako, masama talagang tama ng kaibigan kong ito. O paano ba yan? Umuwi na tayo at gabing-gabi na. May dala ka bang patalim dyan? O yung sinturon mong may tanso? Huwag ka mag-alala, Pilo. Nagtunaw na ako ng tanso. Ginawa kong patalim para naman makasiguro tayo. Mahirap na rin magpakakampante. Kabado talaga ako nung nakaraan. Akala ko nga susunggaban tayo ng malaking asong yun.
Umuwi ang dalawang may hawak-hawak na tansong patalim at habang muling binabaybay ang daan sa ikalawang pagkakataon, muling nagpakita sa kanilang kakaibang nilalang na nasa anyong aso habang sa itaas naman ay may lumilipad na malaking ibon. Wika pa ni Bornok nang makita iyon. Aba Pilo, mukhang parami na sila ng parami. Nung una yung aso lang nakakasalubungan natin. Tapos ngayon, mukhang may kasama na siya. Yun nga rin na nakita ko, Bornok. At para bang ayaw nilang nagtutungo tayo sa tahanan nila Aling Belen. Hindi kaya may kamag-anak na aswang itong sila Aling Belen? Mahirap magbintang, Bornok. Pero kanina lang, yung malaking ibong yan ay nakita ko sa tahanan yon. Dumaan siya sa pamamagitan ng isang malaking anino. Kung sino man kayong dalawa, umalis na kayo sa aming daraanan. Kung ayaw niyong mapahama kayo, may dala-dala kaming sandatang tanso. Alam naming takot kayo rito dahil nakahihiwa ito ng balat ninyo. Kaya kung tatangkain ninyo kaming sugurin, tsak masusugatan kayo sa amin. Sige na to, umalis na kayo bago pa kami lubusang magalit. Matapang na wika ni Bornok, subalit mas lalong nagalit ang nilalang na nasa anyong malaking aso. Papalapit siya sa atin, Bornok. Mas lalo yatang nagalit sa mga sinabi mo. Sige, lumapit ka pa sa amin. Tinitiyak kong hindi gagaling ang sugat mo kapag nahiwa kita nitong tanso. Nakaambang ang patalim na tansong hawak-hawak ni Bornok hanggang sa maya-maya pa may mga tinig silang narinig papagawiri ng mga tao roon hanggang sa biglang mawala sa kanilang harapan. Gayon rin ang nasa itaas, wika pa ng mga tao nang makita si Pilo pati na rin si Bornok. Oh Pilo, Bornok, anong ginagawa niyo rito? This oras na ng gabi, nandirito pa rin kayo sa daang ito. Kapitan, galing ho kasi kami kila Aling Belen. Umakyat lang ho ng ligaw itong si Bornok. Medyo inabot na ho ng gabi. Ganoon ba? Bakit parang namumutla kayong dalawa? At saka, ano yung hawak mo, Bornok? Kasi po kanina, Kapitan, nang wala pa po kayo rito, may malaking itim na aso ho kasi dyan sa daan na nakahambalang. Ayaw ho kami padaanin, kaya itong patalim na tansong to, gagamitin ko sana sa kanya kung sakaling susugod siya sa amin dito. Pero nang marinig ho ang tinig ninyo, ayun ho't nawala na. Hindi na ho namin alam kung saan nagtungo. Ibig niyo bang sabihin may aswang dito kanina? Ganaw na nga ho, Kapitan. Mabuti na lamang ho't nagro-ronda na kayo. Dahil kung hindi, marahil sinaklam na kami ng mga yon. Hindi na ho siya nag-iisa eh. Meron pa hong isa dyan sa itaas na nag-aali-aligid. Pag-iingat kayo. Kaya nga muli na kami nagronda dahil meron din nakakita ng nilalang na yon. At ganoon din ang sabi sa amin, nasaan yung malaking aso. Sa totoo nga lang ho niya, Kapitan, ikalawang beses na ho namin siyang nakita. Hindi lang ho namin ipinabot sa inyo dahil baka hindi ho kayo maniwala. Kayo namang dalawa, oo. Wala namang masamang maniwala para sa ikabubuti ng mga taong naninirahan dito. Hanggang sa muli nang nagpatuloy sa pagroronda sila, Kapitan. Hindi na nila sinabi ang patungkol sa kanilang duda kila Aling Belen dahil sa wala naman silang pruweba. At nang muling makabalik sa kani-kanilang tahanan, naikwento ni Pilo ang patungkol sa kanilang engkwentro sa kakaibang nilalang na yon. Lolo Maning, may tatanong lang ho ako sa inyo. Naniniwala rin ho ba kayo sa aswang? Aswang? Oo naman, iho. Mga tao rin sila. Subalit may kakaiba silang mutya. At ang mutyang yon ang nagbabago ng kanilang kaanyuan at ugali. Panahon pa ng ating mga ninuno. At magpahanggang sa ngayon, nandiriyan pa rin silang mga aswang. Paali-aligid lang. At tumahanap lamang ng tiyempo sa kanilang pag-atake. Bakit mo naman naitanong yon? Kasi ho lolo hindi na ho normal yung na-encounter namin kanina. Pati na rin ho nung kahapon. Hindi ho basta-basta yung asong nakakasalubungan namin. Nag-aangil ho siya at may katangkaran. Wala naman nag-aalagang malaking aso ron Base sa aking karanasan, sa kabila ng edad kong ito, nagbabago-bago sila ng anyo. Depende sa kanilang kakayanan. May mga ganyang uri din ako ng karanasan noon. Subalit nang maikwento ko sa ibang mga tao, abay pinagtawanan lang ako. Dapat handa ka kapag sumusuong ka sa dilim. May mga dala kang pangontra kahit na bawang at asin lang na kapag naaamoy nila yon hindi sila makalapit sa iyo. Noong araw nga habang nanduroon ako noon sa bukid, doon ako natutulog sa maliit kong ginawang barong-barong. Akalain mo ba naman tumungtong sa ibabaw ng bubungan? Mabuti na lamang at handa ako noon. Mayroon akong matalim na tabak, gayon din ang matalim na bolong pinangsusungkit ko roon. Abay kinabukasan kamukat-mukat ko may matandang nagawi sa aking kubo. Sugatan siya at walang duda siya ang nagkamaling tumungtong sa ibabaw ng bubungan. Kaya ayon, makalipas lamang ng ilang araw namatay rin.
Ibig niyong sabihin yung matandang yun ang aswang? Gayon na nga, dahil bali-balita naman noon na ang matandang yon ay talagang aswang. Nakahanap nga lang siya ng katapat ko, natsyempohan ng matalim na bulo. Siguro'y nais na humingi ng tawad sa akin. Subalit huli na ang lahat. Sugatan na siya ng mga oras na yon, hindi naman gumagaling ang sugat kapag tama ng bulo. Kahit na paulit-ulit pa nilang lagyan ng kanilang laway. Yan ang mga panudla sa kanilang mga itim na bartud. Gayon din ng tanso. Kumokontra ito sa kanilang kakayanan na kapag nasusugatan sila, abay wala ng kagalingan. Sige na't magpahinga ka na, Pilo. Bukas na bukas ay magpapatuloy tayo sa ating pagtatanim. Hindi pa tapos ang ating palayan. Doon pa lamang tayo sa kabilang mata, ilang mata pa ng palay ang ating pagtataniman. Kinabukasan nga'y patuloy silang nagtanim hanggang sa may dumating na 3 kalalakihan, armado ang mga ito at mga nakainom. Patanghalina ng mga oras na yun, sambit na wika pa sa kanyang lolo habang kinikwelyuhan ng armadong lalaki. Hoy tanda, asa ng mga inanin ninyong palay rito? Abay naibenta na ho namin, wala na ho ang mga palay. Kaya eto kami ngayon, nagkukumahuguli sa pagtatanim. Yung mga pinagbentahan, ibigay nyo sa amin. Dahil kung hindi, masasaktan kayo sa akin. Huwag nyo naman hong kunin ang pinaghirapan namin dito. Dahil hindi ho biro ang pagtatanim. Sakit ho sa likod at pagod. Gayon na rin ho ang gutom sa gitna ng init ng araw. Pinaghirapan ho namin yon. Kaya para naman ho sa amin ang perang yon. Wala kaming pakialam. Basta ibigay nyo sa amin ang salapi. Bitawan niyo ang lolo ko. Sino ba kayo? At hindi naman kayo taga rito. Huwag kang makialam dito kung ayaw mo ring masaktan. Lolo ko yung kinikwelyuhan ninyo. At saka wala na ho yung kalaban-laban sa inyong 3. Ganoon ba? Di ikaw ang kikwelyuhan namin. Lalaban ka ba sa amin? Hindi naman ho sa ganon. Ang sakin lang ho, huwag niyo naman ho siyang saktan. Matanda na ho siya Dahil sa may kalayuan ng lugar na yon, malala yung pagitan ng mga tahanan ni hindi sila makahingi ng tulong at sa makalipas ng ilang oras, binugbog pa itong si Pilo dahil sa pagmamatigas sa pagkuha ng pera na kanilang pinaghirapan. Huwag nyo nang saktan ng apo ko o ito ang salapi. Umalis na kayo rito at wag na kayong muling babalik. Hindi lang pera ang kinuha ng mga yon. Nabugbog na itong si Pilo. Kinuha pa ang 2 nilang alagang baka. Kaya naman sa muling pagdating ni Burnok sa kanilang tahanan, balungkot itong si Pilo habang may pasa sa kanyang mukha. O Pilo, anong nangyari sa'yo? Bakit nagkapasa-pasa yung mukha mo? Mahabang kwento, Burnok. Wala naman akong sapat na lakas para labanan ng mga yon. May mga baril din sila, mga bandido na bigla na lamang sumulpot dito sa amin. Gusto mo bang magtungo tayo kila Kapitan para mabigyan sila ng babala patungkol doon? Baka umulit na naman ang mga yan Hindi na siguro, Burnok, dahil nagbigay sila sa amin ng babala na kapag ipinabot namin kay Kapitan uli nila kaming babalikan. Ay nako, uulit lang ang mga yan kapag hindi natin ipinagbigay alam kila Kapitan. Hayaan na lang natin, kikitain pa naman namin ni Lolo ang perang yun. Pero pati yung alaga naming baka, tinangay rin. Sayang naman Pilo, ibig sabihin hindi tayo makakatungo ngayon sa tahanan nila Aling Belen. Sayang kasi ang araw na baka sagutin ako ni Rowena bago man lamang siya umalis rito at malaman ko rin kung kailan siya muling babalik. Ikaw muna, Burnok. Sakit ang katawan ko Tsaka hindi ako handa. Andyan nga si Lolo't nagpapahinga. Sumama ang pakiramdam dahil sa nangyari. Makalipas ang araw na yon, muli niyang naalala ang matanda at ang mga sinabi nito patungkol sa inaalok sa kanyang agimat. Sa muli niyang pagbabalik roon sa kanyang pinagtataniman, nagpalinga-linga siya sa paligid at muling nagtungo sa lilim ng puno hanggang sa magsalita siya na nagwiwika ng, Tanda, nandirito ka ho ba ngayon? Naalala ko lang ho yung ibinibigay niyo sa akin, yung patungkol ho sa agimat. Subalit walang lumalabas na matanda. Walang nagparamdam sa kanya ng araw na yon. At sa makalipas pa ng 2 linggo, muling nagpakita sa kanyang misteryosong matanda habang nanduroon sila ni Burnok sa kanilang plaza at nanonood na naglalaro ng basketball. Oy Pilo, halika na rito at maglaro tayo ng basketball para pagpawisan ka naman dyan. Sige na, Burnok, kayo na lang. Alam mo namang hindi ako marunong maglaro. Mahilig lang akong manood. Sige na, dito na lang ako. Habang abala sila Burnok sa paglalaro, may tumabi kay Pilo sa kanyang kinaupuan. Ang matanda, nakangiti ito sa kanya habang nagwiwika ng, Alam kong hinahanap mo ako Pilo.
Ilang araw din akong hindi nagpakita sa'yo dahil alam kong sa mga oras na yon ay paghihiganti ang nasa isipan mo patungkol sa nangyari sa'yo. Huwag mo sanang masamain, Pilo. Ipagkakaloob ko sa iyo ang medalyon, hindi para maghiganti sa mga yon. Subalit maaari mo silang isama sa iyong mga misyon. Ang misyon na tuligsain ang kanilang kasamaan sa kanilang mga pandarambong. Kaya ka dumaan sa ganoong pagsubok upang makita ko kung karapat dapat ka pa ring pagkalooban. Subalit hindi pa rin ako nagkamali, Pilo. Ikaw pa rin ang magtatanga ng medalyong ito na kargado ng malakas na kabal. Muling iniabot kay Pilo ang medalyon at sa pagkakataong yon ni hindi niya na iyon pinakawalan. Isinuot sa kanya ng matanda. Kakaibang pakiramdam ang naramdaman ni Pilo. Nanlalamig na mainit ang kanyang buong katawan. Naghalo ang matinding emosyon hanggang sa makontrol niya yon. Dahil na rin sa tulong ng matanda, binasbasan siya nito at may ibinigay na maliit na libreta para sa mga dasal na pakain na kinakailangan ni Pilo. Huwag mo ang kalilimutan, Pilo. Ang gamit ay tumatagal. Kung patuloy mo itong pakakainin ng mga dasal, mas lalo pa itong lalakas. Kung palalakasin mo rin ang iyong espiritu, subalit huwag kang mag-alala. Gagabayan kita hanggang sa tuluyan kayong maging isa ng medalyon. Ang kabal ng kunat ni hindi ka tatalaba ng kahit na anumang uri ng patalim. Gayon din ang bala ng baril. Subalit huwag na huwag mo itong gagamitin sa kasamaan upang pagkaperahan at magpasikat sa mga tao. Dahil kusang lalayo sa iyo ang medalyon at hindi mo na siya makikita. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito, Pilo, dahil gustong gusto ka ng medalyon. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Bornok. Sambit pang wika nito sa kanya habang tinitingnan kung sino ang kanyang kausap. Hoy, Pilo, anong inungutab-gutab mo dyan? May kausap ka ba? Meron. Yung matanda. Matanda? Nasaan? Wala naman akong nakikita. Nandito siya kanina, pero nawala na. Ano ka ba, Pilo? Nababaliw ka na ba? Dahil siguro yun sa mga tinamo mong suntok, kaya nagkakaganyan ka na. Hindi, nandito nga siya kanina. Katabi ko lang. Sa katunayan nga, nang sasabihin na ni Pilo ang patungkol sa medalyon, bumulong sa kanya ang matanda. Wika pa nito na huwag sabihin ang patungkol sa ibinigay sa kanya dahil hindi rin sila maniniwala. Kalimutan mo na yun. Tapos na bang laro ninyo? Tapos na. Natalo nga kami. Di bali nakapagpapawis naman ako. Siya nga pala, Pilo, yung patungkol dun sa gusto mong maging sundalo. Di ba tapos ka naman ng high school at sa panahong ito ay pwede ka pang maging sundalo. Nasa tamang edad ka na para mag-apply. Ayon kasi dun sa kaibigan kong yun, may aplikasyon daw siya ngayon. At kinakailangan mo lang mag-exam. Pwede kang sumabay sa kanya para kung sakaling makapasa ka, sabay kayong magti-training. Ganoon ba? Sige, sasabay ako sa kanya. Pangarap ko talagang maging isang sundalo para wala nang mga api sa amin at tuhulihin ko yung mga magnanakaw na yan. Nag-apply nga noon ng pagiging sundalo itong si Pilo at sa kagandahang palad nakapasa siya roon hanggang sa makapag-training at sa makalipas na ilang buwan naging sundalo itong si Pilo at nadistino malapit sa kanilang lugar. Ang galing mo naman, Pilo. Ilang buwan ding madugong training ang nilaan mo ron. Tingnan mo nga yung balat mo, sobrang itim mo na. At kalbo ka na. Pero ang kapalit naman ng lahat ng yan ay yung pangarap mong maging isang sundalo. Kung gusto ko nga lang sana maging sundalo sumabay na ako sa iyo sa pag-exam. Pero hindi talaga yan ang gusto ko. Mas gusto ko na lamang magtanim sa bukid kasama ang mga magulang ko. Okay lang yan, Bornok. Sundin mo kung anong gusto mo. Ako ito talagang pangarap ko ang maging isang sundalo. Wala nang mga api sa amin ni Lolo ngayon. Subukan lang nilang muling magawi sa amin. May kalalagyan talaga sila ron. Siya nga pala, maalala ko lang. Kamusta na nga pala yung panliligaw mo ron sa pamangkin ni Aling Belen? Si Rowena. Ayun, hindi na rin ako nagtungo ron. Simula nang hindi mo na ako sinasamahan dahil natatakot ako umuwi ng gabi. Mahirap na, baka bitbitin ako ng mga nilalang na nakasalubungan natin. Hanggang sa makauwi na lamang si Rowena, wala na akong naging balita sa kanya. Ayon naman kay Aling Belen, bumalik na raw sa kanyang mga magulang itong si Rowena. Hayaan mo na yun, Bornok. Marami ka pa namang babaeng makikilala. Pero malay natin, di ba? Bumalik uli dyan si Rowena sa bahay nila Aling Belen. At sa pagkakataong yun siguro maaari kitang masamahan. Pero kapag off-duty lang ako alam mo naman ang trabaho naming mga sundalo. Kung saan-saan kaming lugar napapadpad para tugisin ng mga rebelde. Isang gabi habang nandoon si Pilo sa kanilang kampo, nagpapahinga. May narinig siyang mga huni ng ibon. Kakaiba ang kanyang pakiramdam ng mga oras na yun.
Dali-dali siyang tumayo upang tingnan at sa kanyang paglabas, nandoon ang iba niyang mga kasamahan. Nag-uusap-usap patungkol sa kani-kanilang mga pamilya. Pagtatanong pangwika ni Pilo sa kanyang mga kasamahang sundalo. Mga buddy, wala ba kayong narinig? Oy Pilo, anong narinig ang sinasabi mo? Yung mga huni ng ibon, hindi normal. Ano? Huni ng ibon? Wala naman kaming naririnig rito. Nababaliw ka na ba, Pilo? Antok lang yan sa yan, Pilo. Matulog ka na nga uli. O kaya naman ay dito ka lang muna. Baka naboboring ka na dyan sa pagkakahiga mo. Pakipagkwentuhan ka naman sa amin. Siya nga Pilo, dito ka na muna. Para malaman naman namin kung anong nangyayari sa buhay ng pamilya mo. Hindi na. Sige na't babalik na ako ron. Matutulog na ako. Dahil bukas may mahaba pa tayong lalakbayin. Kinabukasan ay nagronda sila sa isang masukal na kagubatan. Dahil ayon sa impormasyon, may mga naglalagi umano roong mga rebelde. At nang makarating nga sila sa nasabing lugar, may mga tao ngang naninirahan doon na sa kabila ng layo nito sa kapatagan, may mangilan-ngilang mga tahanan ang patuloy na naninirahan sa lugar na iyon. Sambit pang wika ng isang bata nang masipat sila nito patungo sa kanilang tahanan. Uy, may mga sundalo. Kamusta po kayo? Ano pong ginagawa ninyo rito? Tugon pa ni Pilo sa pagtatanong ng batang yon. May hinahanap lang kami dito sa lugar ninyo. Gusto nyo ba ng candy? Oo naman po. Mas marami pa po kami mga kabataan roon na naglalaro. Ako na po magbibigay sa kanila ng candy. Ipaabot nyo lang po sa akin. At habang abala sila sa pagmamasid at sa pagbibigay ng candy sa mga kabataan, hindi nila akalain na ang ilang mga naninirahan pala roon ay mga bandidong rebelde na may kanya-kanyang malalakas na baril na kanina pang nakatutok sa kanila sa butas ng dingding ng kani-kanilang mga tahanan. Hanggang sa paulanan sila ng malalakas na putok na naging dahilan ng pagbagsak ng ilan nilang mga kasamahan. Dumapa kayo, mga rebelde ang ilan sa mga naninirahan dito. Ang mga bata, itabi ninyo upang hindi sila madamay sa digmaang ito. At dahil sa patuloy na putukan, tumayo si Pilo sa kanyang pinagkakadapaan upang iligtas ang mga kabataan roon na maaaring madamay. At nang maisalba na nga niyang mga kabataan doon, wala niyang takot na hinarapang mga rebelde. Pasugod siyang naglakad habang patuloy na nagpapaputok ng baril sa mga tahanang pinagkukublihan ng mga rebelde. Oy Pilo, dumapa ka. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Magpapakamatay ka na ba? Bumalik ka rito. Patuloy na sinugod iyon ni Pilo hanggang sa lubusang tumahimik ang paligid nang isa-isa niyang mapatumba ang mga rebeldeng nagtatago sa loob ng tahanan. Ay nako, akala ko katapusan na natin. Kakaiba rin tong si Pilo ano. Bakit hindi siya natatakot? Siguro may kargang agimat itong si Pilo. Hindi man lamang siya tinagusan ng bala. Hindi naman bakal ang katawan niya para hindi tabla ng sandamakmak na putok ng baril na yon. Tama ka ron, minamalit natin yung si Pilo. Hindi natin alam na siya pala ang magliligtas sa atin dahil kung wala siya, siguradong mauubos tayo rito dahil hindi natin inaasahan ang pag-ataking yun ng mga rebelde. Matapos ang digmaang yon, tinawag itong si Pilo na Haring Bakal dahil ayon sa kanila ni hindi man lamang raw umano tinatagusan ng bala. Patuloy pang pangungulit ng mga ito upang tingnan ang kanyang daladalang karga na nakasabit sa kanyang leeg. Sige na Pilo, sabihin mo na sa amin at ipakita mo. May agimat ka no? Dahil hindi basta-basta yung ginawa mo. Akalain mo yung tumayo ka ron sa gitna ng bakbakan. Tinalo mo pa yung mga bayani natin noon na nakipagdigmaan din na may karga ng kani-kanilang mga agimat. Totoo ba yun, Pilo? Para naman kahit papano baka maambunan mo kami riyan. Sa dami ng nakalta sa atin dun sa labang yun, nakakaramdam na rin kami ng takot. At iniisip namin na baka hindi na kami makauwi ng buhay sa aming mga pamilya. Ano ba yung agimat mo riyan sa iyong katawan? Patangging tugon ni Pilo at hindi siya umaamin na nasa kanya ang agimat na ipinagkaloob sa kanya ng misteryosong matanda. Ano ba kayo? Huwag kasi kayong makakalimot na magdasal dahil sa iyon sa malakas nating sandata rito dahil ang trabaho natin ay walang kasiguraduhan kung makakauwi pa ba tayo ng buhay. Ikaw naman Pilo, oo. Huwag ka na kasing tumanggi. Ang gusto lang naman namin makita yung gamit mo. Isang tanong isang sagot. Meron ka ba riyan? At kanino ka kumuha? Para naman kahit papano may rekomenda mo kami ron dahil kinakailangan din namin yan. Tama Pilo, wag mo namang ipagdamot sa amin. Para naman pare-pareho tayong maligtas sa bawat laban. Hindi na nagsalita si Pilo ng mga oras na yun dahil sa patuloy pa ring nangungulit ang mga ito. Muli na lamang siyang nanahimik habang kinakausap sa kanyang isipan ang misteryosong gabay na nagbigay sa kanya ng medalyon.
Huwag kang makinig sa kanila, Pilo. Hindi sila karapat dapat na bigyan dahil ang kanilang puso ay hindi tulad ng sayo. Bibihira ang taong pinagkakalooban ng kakaibang gamit dahil ang mga gabay na tulad namin, kami ang tunay na pumipili kung sino ang dapat na pagkalooban o hindi. Magpahinga ka na, Pilo. Bukas naman ay wala kayong gagawin. May pakiusap ako sa iyo, Pilo. Kinakailangan ng mga kabataan ng tulong mo. Nandoon sila sa kumbento, itinatago ng isang paring nagpapanggap na isang alagad ng Panginoon. Subalit ang nasa likod nito ay ang kampo ng kadiliman. Binubuksan ng paring yon ang portal ng mga kabataan upang ang mga demonyo ay mas madaling makapasok sa katawan ng mga ito. Habang nagpapanggap silang mabuti, subalit sa likod ng kanilang mga ngiti, doon nagtatago ang kakaibang kapangyarihan. Ang mga mapagpanggap, ang mga demonyong gustong magkaroon ng katawan ng tao. Lalasunin nila pati ang isipan ng mga magulang ng bata, gayon din ang buong pamilya nito, upang pasang-ayunin ng paring yon na tama ang kanyang ginagawa. Habang ang mga magulang naman ay sobrang nagtitiwala sa paring yon, ginagamit siya ng itim na kapangyarihan at dahil doon, mas maraming kabataan ang mapapahamak. Hayaan niyo, magtutungo ako sa sinasabi ninyong kumbento at sana lang makausap ko ang paring yon. Kinabukasan nga'y kagad na nagtungo roon si Pilo. Subalit sa kanyang pagdating, kagad siyang hinarang ng mga tagapagbantay. Sambit pang wika ng mga ito patungkol sa pakikiusap ni Pilo na makausap ang pari. Umalis ka na rito. Ipinagbilin sa amin na wala kaming ibang papapasukin, lalo pat hindi ka naman namin kilala. Yun ang trabaho namin. Kaya wala kang magagawa at hindi mo makakausap si Father Celso. Sandali lang naman ho ang kailangan ko. May sasabihin lang ho ako sa kanya. Isa ho akong sundalo. Kahit na isa ka pang opisyal, wala kaming pakialam roon. Mawawalan kami ng trabaho kung papapasukin ka namin. Dumistansya si Pilo sa may gate ng kumbento. Nag-iisip ng paraan kung paano niyang makakausap ang paring yon. Dahil ayon sa kanya, may mga bata umanong sinasapian at ang mga saping yon, may kakayanan umano ito pagdating sa eksorsismo. Kaya naman meron silang sariling silid doon kung saan kinukulong ang mga kabataan at doon umano ginagamot sa pamamagitan umano ng mga orasyon na kanyang ginagamit. Subalit ang kabaliktaran pala noon ay mas lalo nitong binubuksan ng portal ng mga kabataan upang maglabas-pasok ang mga demonyo sa kanilang katawan. Hanggang sa may mapansin siyang isang binatilyo. Naglalakad itong patungo sa gate ng kumbento. Dagli niyang kinausap iyon habang nagsasalita ng, Iho, isa ka rin ba sa naninirahan sa loob ng kumbento? Tama po kayo. Bakit po? Gusto ko sanang makausap si Father Celso. May nakapagsabi kasi sa akin na may kakaibang nangyayari dyan sa loob ng kumbento. Kakaibang nangyayari? Paano niyo pong nalaman? Hindi na mahalaga kung sinong nakapagsabi sa akin. Ang importante matulungan ko yung mga batang nandiriyan. Wala ka bang napapansing kakaiba sa loob? Sa katunayan po pamangkin po ko ng pare. Patagal ko na pong napapansin yon. Pero wala lang po akong mapagsabihan dahil natatakot po ako. At isa pa po, tinutulungan po ko ng pare para po makapag-aral. Kaya po nananatili na lamang akong tahimik kaysa naman po mapalayas ako sa loob ng kumbento. Ibig sabihin, napapansin mo ang anomalyang ginagawa ng pare? Opo. May mga kakaiba po siyang ginagawang nakakatakot. Minsan po'y nabasa ko yung binabasa niya. Nanindig po yung balahibo ko. Isang gabi po akong hindi nakatulog dahil may mga gumugulo po sa aking isipan nang mabasa ko po yon. Ano yung nabasa mo? Para po siyang Latin na kapag binasa mo, hindi mo naman siya mauunawaan pero mabibigkas mo na maayos yung mga salita. Nakita ko lang po yun sa mahigaan ni Father nung nilinisan ko po ang kanyang silid. Ano namang nangyayari sa mga kabataang nandoon? Kakaiba po sila. Bigla na lamang po silang umingiti ng kakaiba. Kahit na wala naman pong dapat na ikangiti. Alam mo po yung ngiting parang nakakatakot. At kung makatingin po sila sa akin, parang napapansin kong kulay itim ang kanilang buong mata. Sa madaling salita po para po silang sinasapian. At may iba-iba pong tinig akong naririnig na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Mabutit hindi nangyayari sa iyo yun at hindi ka natutulad sa ibang mga kabataang nandoon. Hindi po, dahil sa hindi naman ako sumasama sa kanila. Iba po ang aking silid dahil ang gampanin ko lang naman po sa loob
ay linisan ng silid ni Father Celso. Ako lang pong pinapapasok niya ron. Magagawan mo ba ng paraan na makausap ko si Father Celso? Hindi ko po sigurado. Dahil sa wala naman po kong kakayanan na makipag-ugnayan kay Father Celso, kinuha niya lang po ako para pag-aralin. Ang kapalit po nun ay tumulong po ako sa loob. Kung ganon, pwede mo bang kunin para sa akin ang librong binabasa niya? Naku, hindi po pwede. Madalas niya po yung hawak-hawak at bibihira niya lang po yung iwan sa kanyang silid. Natsyempohan ko lang po ng mga oras na naglinis ako ron. Basta ang mga nakita ko po roon ay may mga imahe ng sungay. Basta nakakatakot na para bang may iba't ibang pamamaraan ang ginagamit ni Father Celso. Hanggang sa mapansin na si Joey ng tagapagbantay ng gate. Tagli siyang tinawag noon upang papasukin na sa loob dahil tapos na ang oras ng kanyang pamamalagi sa labas ng kumbento. O Joey, ano bang ginagawa mo riyan? Tapos na yung oras mo. Pag nalaman ni Father Celso ito na nakikipag-ugnayan ka ng kahit na sino, palilintikan ka sa kanya. Huwag mong sayangin ang scholarship mo. Pasok na sa loob. Tatakbong pumasok si Joey sa loob ng kumbento. Matyagang naghintay naman si Pilo sa labas noon upang hintayin ang maaaring paglabas ng pari. At sa makalipas na ilang oras, napansin niyang itinuturo siya ng tagapagbantay. Nanduroon si Father Celso sa may gate at nang makita niya yun, kusa siyang lumapit upang kausapin ang pari. Magandang araw ho. Ikaw ho ba si Father Celso? Ako nga yon. Ano bang kailangan mo, iho? Sinabi sa akin ng guard na hinahanap mo raw ako at kinausap mo pa yung pamangkin ko. Ano bang maitutulong ko sa'yo? Kung maaari lang ho, Father Celso, papasukin niyo ako sa loob ng kumbento. Masinsinan ho tayong mag-usap. O halika, mas mabuti pa nga yon para malaman ko kung anong itinungo mo rito. Kagad na nagtiwala ang pari kay Pilo at sa kanyang pagpasok roon, nakita niya ang mga kabataan na kung titingnan naman, mga normal sila. Hindi mo mapaghahalatang sinasapian dahil may kanya-kanya silang agenda. Yung iba ay nag-aaral, yung iba ay nagbabasa. Kaya kung titingnan ng mga normal na tao, walang problema ang mga kabataang yon. At nang kausapin na nga siya ni Father Celso sa isang silid, doon kumprontang sinabi ni Pilo ang patungkol sa kanyang pakay. Pasensya na ho kayo, Father Celso, pero kinakailangan ko hong itanong ito. Gumagamit ho ba kayo ng makakaliwang kaalaman dahil ang mga kabataan ho rito ay hindi ho normal? Tugon pa ng paring yon na kumunot ng noo. Anong sinasabi mo? Paano hindi normal ang mga kabataang nandirito? Samantalang maayos naman silang nag-aaral. Pinapangalagaan namin. Sino ka ba para sabihin yon? Ako po si Pilo. Isa po akong sundalo. Subalit may kaalaman din ho ako patungkol ho sa panggagamot. Kaya naman pala malakas ang loob mo dahil isa kang sundalo. Gusto mo bang matanggalan ka ng trabaho? Dahil sa pangihimasok mo rito at pakikialam, pwede akong magtungo sa inyong kampo upang kausapin ang nakatataas roon. Gawin niyo ang gusto niyong gawin, Father Celso. Dahil ang mahalaga ho sa akin ay may ligtas sa mga kabataang ito. Hindi ho ba kayo naaawa? Ginagamit na ho ang kanilang katawan ng mga demonyo. At ang mga demonyong yun, kayo ho mismong tumawag. Tama ho ba ako, Father Celso? Napalunok ng laway ang pari. Hindi na ito muling nagsalita. Matapos na sabihin niyo ni Pilo, kagad na siya nitong pinalabas. Tumingin kay Pilo ang mga kabataang nanduroon. Kakaiba nga ang kanilang mga ngiti tulad ng sinasabi ni Joey. At kitang-kita sa mga mata nito ang nangingitim na kanilang mga mata na nangingibabaw, ang demonyong nakasanib sa kanilang katawan. Lumabas ka na sa kumbentong ito. Hindi namin kailangan ng opinyon mo. Nasa maayos na kalagayan ng mga kabataan. Bukas na bukas rin, magtutungo ako sa inyong kampo. I-report kong pakikialam mo at sigurado kong matatanggal ka sa iyong serbisyo. Sa paglabas ni Pilo sa kumbentong yon, may mga mukha ng kabataan siyang natandaan. Muling bumalik sa kanilang kampo at sa kinabukasan nga ng umaga, kagad siyang ipinatawag ng nakatataas upang kausapin patungkol sa sinabi ni Father Celso. Tugon pang wika ni Pilo sa mga tanong sa kanya patungkol doon. Magandang umaga ho, sir. Ipinatawag niyo raw ho ako. Tama, Pilo. Maupo ka riyan. Ano itong sinabi sa akin ng paring yon? Nagtungo ka raw sa kumbento at pinakikialaman ang kanilang pamamalakad roon. Ano bang ginagawa mo, Pilo? Isa kang sundalo at hindi ka laking kumbento. Hindi niyo ho ako maunawaan, sir. Ang mga bata ho ang intensyon ko ron. Ginagamit ho sila ng paring yon upang ang mga kabataan ay mabuksan sa pagpasok ng mga demonyo. Nababaliw ka na ba, Pilo? Anong demonyong sinasabi mo? Epekto na ba yan ang anting-anting na mayroon ka? Kaya siguro hindi ka tinatalaban ng bala nung nakaraan. Dahil dyan sa kakayanan mo,
Hindi naman ako nababaliw, sir. Totoo lang naman ho ang sinasabi ko. Pilo, sa susunod na makialam ka pa roon at bumalik rito si Father Celso, matatanggal ka sa serbisyo. Pagbibigyan pa kita ngayon, Pilo, dahil sayang ang galing mo. Mapakikinabangan ang kakaibang kakayanan mo sa pagroronda. Subalit kung muli kang susuway, ako na mismong magtatanggal sa iyo sa serbisyo. Kinabukasan, kaagad na naganda sila Pilo upang magtungo sa kagubatan. Magpapatrolya sila para maghanap ng mga rebelding bandido at sa kanilang paglalakbay, hindi sila nabigo na mahanap ang mga yon at sa ikalawang pagkakataon, walang takot na tumatayo talaga itong si Pilo upang gamitin at subukan ang kanyang agimat kung gaano ito kalakas at kung papaano siyang pinoprotektahan nito. Nakikipagsabayan ito sa putukan at siyang humaharap at sumusugod upang matakot ang mga rebelde dahil sa hindi talaga tinatalaban ng bala itong si Pilo dahil sa kanyang agimat. Grabe ka, Pilo. Pinahanga mo na naman kami. Ang dami ng mga rebuilding yon, pero tumayo ka't nakipagsabayan. Nakikita kong umuusok yung katawan mo, pero wala ka namang tama ng bala. At dahil sa takot ng mga rebelde, unti-unti silang nababawasan hanggang sa magsipagtakbo na lamang ang iba. Pero marami rin tayong nakaltas sa kanila at dahil yung sa tulong mo, Pilo. Siguro kung wala ka rito baka pati kami uuwi ng bangkay sa aming mga pamilya. Dahil ang dami ng mga rebuilding yon. Akala ko nga ito na ang huling araw natin. Nakakahanga ka, Pilo. Pwede ka ba naming bansagang haring bakal? Kasi parang bakal yung katawan mo. Tao ka ba talaga? Ano ba kayo? Yung nakikita niyong usok sa katawan ko, galing lang yun sa usok ng baril ko. Baka naman mintis lang silang bumaril at hindi talaga tumatama sa aking katawan. Anong hindi tumatama sa katawan mo? Ayan yung mga bakas butas-butas yung damit mo. Pero yung katawan mo, wala man lamang lumalabas na dugo. Ibig sabihin walang sugat. Tamang-tama nga ang bansag sa'yo na haring bakal kasi hindi ka tinatalaban ng bala. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik si Pilo sa kumbento at sa mga oras na yun, papahapunan ang magtungo siya roon. Sakto namang natsyempohan niya itong si Joey. Nagtapon ng basura sa labas ng kumbento habang patungo ito sa may likuran. Dali-dali niya itong kinausap habang nagsasalita ng, Joey, sandali lang. Ako ito si Pilo. Ikaw po pala, Mang Pilo. Pasensya na po pinapalayo na po ko sa inyo ni Father Celso. Huwag ko raw po kayong kausapin kung sakali raw po na muli kayong lumapit sa akin. Sandali lang, Joey. May tatanong lang ako sa'yo. May iba pa bang daan maliban dyan sa gate? Kahit yung mababang bakod lang na pwede kong akyatin kagad para makapasok sa loob ng kumbento. Naku po, Mang Pilo, baka naman po mapahama kayo. O kaya naman ay makasuhan ni Father Celso. Delikado po yung gagawin ninyo. Ako nang bahala ron, Joey, at hindi naman kita idadamay. Gusto ko lang makita kung nasaan yung silid, kung saan gumagawa ng ritual si Father Celso. Ikaw na nga pong bahala. Yan po sa may parting kaliwang yan. May mababang pader po dyan. At sigurado kung kayang-kaya niyo po yung akyatin sa pagiging sundalo po ninyo. Pero mag-iingat po kayo dahil baka makita po kayo ng tagapagbantay. Anong numero ng silid na ginagawa ng ritual ni Father Celso? Numero 13 po. Doon po mismo ang mga nakakatakot na ginagawa ni Father Celso. Habang ang mga kabataang tulad ko ay wala pong kamalay-malay sa ginagawa niya. Maliban po sa akin na hindi po isinasama ni Father Celso sa kanyang mga ritual. Kaagad na nagtungo roon si Pilo. Inakyat ang nasabing pader at sa dahan-dahan niyang pagpasok sa loob ng kumbento, dagli niyang hinanap ang nasabing silid. Nakita niyang numero 13, bahagya itong nakabukas. Dahan-dahan siyang pumasok roon, naramdaman niya ang pangingilabot hanggang sa makita niya ang mga kakaibang postura ng mga imaheng nandoon sa silid. Ano itong mga to? 13 mga kakaibang imahe at may mga sungay. Ito ba yung mga tinatawag niya para gamitin ang katawan ng mga bata? May mga iba't ibang uri rin ng mga libro. Tiningnan niyo ni Pilo upang basahin. Kitang-kita niya habang isa-isang nauunawaan na ang mga nakasulat nga roon ay ang pagtatawag ng mga masasamang nilalang para sumanib sa mga kabataan. Ngayon ay kitang-kita na ng iyong mga mata, Pilo. Totoong mga panawag ng mga demonyo ang mga usal na yan. At ang mga imaheng nandirito ay may kanya-kanyang pangalan. Sila ang namumuno sa mga kabataan upang mas lalong magtawag pa ng mas maraming masasamang demonyo. Ginagamit nila itong si Father Celso
upang ang mga tao ay magtiwala sa kanya. Wala ring kamalay-malay ang paring yan at ang akala niya ay tama pa ang kanyang ginagawa. Kaawa-awang mga kabataan, gayon din ang mga magulang nito sapagkat ipinagkatiwala nila ang kanilang anak sa paring yan. Subalit ang hindi nila alam, sa likod ng mga ngiti ng mga kabataan may mga nagtatagong demonyo na palaging ginagamit ang kanilang katawan. Nagulat sila sa biglang pagbukas ng pintuan. Si Father Celso sambit pang wika kay Pilo habang nagsasalita ng, "Ikaw na naman, anong ginagawa mo sa silid na ito? Isa itong sagrado para sa akin at para sa mga kabataan. Wala kang pahintulot na pumasok rito. Lumabas ka dahil kung hindi, tatawag ako ng kapulisan upang ipakuha ka rito." Kakaibang tinig ang nagmumula kay Father Celso ng mga oras niyon habang galit na galit ang kanyang muka na hindi makontrol ang kanyang emosyon. Lumabas si Pilo at nang marinig iyon ng mga tagapagbantay, kagad siyang kinuha at ipinagtulakan upang matungo sa labas ng kumbento. Kinabukasan, lumakad ang kanyang mga kasamahan, nagtungo sa kagubatan upang maghanap ng mga rebelde. Subalit itong si Pilo ay muling ipinatawag ng nakatataas na iwan siyang nanduroon upang muling kausapin kasama si Father Celso. Ano na naman tong ginawa mo, Pilo? Binigyan na kita ng babala na wag ka nang magtutungo sa kumbentong yon. Subalit ano itong sinasabi sa akin ni Father Celso? Nahuli ka raw niyang nanduroon sa kanilang silid. Anong ginagawa mo ron, Pilo? Isa kang sundalo, isang dapat ay huwaran ng mga kabataan. Pero anong ginagawa mo? Nagnanakaw ka ba sa loob ng kumbento? Hindi po. Tulad po ng nabanggit ko sa inyo nung nakaraang araw, ito po'y patungkol sa mga kabataan. Patungkol sa mga kabataan? Nasa loob na ng kumbento ang mga yon at nasa pangangalaga nila Father Celso. Bakit nakikialam ka pa rin? Hindi niyo po ako mauunawaan dahil ang mga bata pong yon ay ginagamit po ng paring ito upang maghari ang mga demonyo sa kanilang katawan. Binubuksan po nito ni Father Celso ang mga portal ng mga kabataan at pagkatapos po nun, pinapapasok niya ang kanyang mga alagang demonyo. Hindi niyo ho yun basta-bastang mapapansin kung wala ho kayong kakayanan upang makita ang mga demonyong yon. Nababaliw ka na nga, Pilo. Tama ang sinabi sa akin ni Father Celso. Kinakailangan ka ng matanggal sa iyong serbisyo. Hindi ko kailangan ng tulad mo. Nakakasira ka sa aming reputasyon bilang sundalo. Kitang-kita sa mga labi ni Father Celso ang kakaibang mga ngiti na parabang nakakatakot na sa kabila ng kanyang puting kasuotan may nagtatago roon na ginagamit din ng kanyang katawan. At sa madaling salita, natanggal sa serbisyo itong si Pilo. Muling bumalik sa kanilang tahanan, sambit pang wika ng kanyang lolo nang makita siyang nanduroon. "Wala ka bang pasok ngayon, Pilo? At bakit dala-dala mo na yung mga gamit mo?" Lolo, babalik na po ako sa pagsasaka. Tinanggal na ho ako sa serbisyo. "Ano? Paanong nangyari yon? Maganda ang record mo bilang isang sundalo." Tama ho kayo, Lolo. Pero may ibang misyon ho akong dapat nagampanan. At mahal ko ho ang pagiging sundalo dahil pangarap ko ho talaga yon. Ngunit habang inuusig ako ng aking puso't isipan na may mga taong nahihirapan dahil sa panggagamit ng ibang tao, yun ang hindi ko ho kaya. Lo, magiging isa ho akong magaling na manggagamot at gagampanan ko ho iyon sa tulong ho ng aking gabay. Ipinagpatuloy na lamang ni Pilo ang kanyang kaalaman. Mas pinalawig niya pa iyon hanggang sa mas lalo siyang nakilala bilang isang haring bakal nang unti-unting dumami ang mga nagpapagamot sa kanila dahil sa kakaibang pamamaraan ng panggagamot ni Pilo. Hanggang sa isang araw, may nagawing isang pamilya sa kanilang tahanan. Ipinagtanong-tanong pa umano kung saan siya nakatira. Tumatak sa isipan ng mga tao roon ang kanyang pangalang Haring Bakal hanggang sa may kumatok sa kanyang tahanan. Sakto namang katatapos niya pa lamang na magdasal. Wika pa ng mga magulang nito habang nagsasalita ng, "Ikaw ho ba si Pilo?" Ako nga ho yun. "Kailangan ho namin ng tulong ninyo. May 3 ho akong kasamang kabataan dito. Ang isa ho riyan ay aking anak, samantalang ang 2 naman ay kanyang kaibigan. Humihingi ho sila ng tulong sa akin pero wala naman akong magawa. Bumalik ho sila sa kanilang sariling ulirat pero paminsan-minsan ay may kakaiba hong sumasanib sa kanilang katawan. At hindi nyo naman ho maitatanong, marami ho silang isinisiwalat sa akin nang galing ho sila sa kumbento na pinamumunuan ho ni Father Celso." Pumagting sa isipan ni Pilo ang matagal niya nang hinihintay na may magawing pasyente roon na nanggaling sa kumbento.
dahil yun ang pagkakataon ni Pilo upang tawagin ang mga demonyong gumagamit sa katawan ng bata. At maliban pa roon, ang espiritu ni Father Celso ay maaari niya ring tawagin, gayon din ang sumasapi sa kanyang katawan upang gamitin ang pagiging pari nito. Pagkakataon na natin ito, Pilo. Wag na nating pakawalan. Ito ang matagal na nating hinihintay. Dahil sa hindi na natin mapasok-pasok ang kumbentong yon. Dahil maaari ka nang makulong kung muli ka pang magtutungo roon. Sabay-sabay na tinawag ni Pilo ang sumasanib sa katawan ng mga bata. Kakaiba ang presensya ng mga ito dahil sa kanilang mga naghahaba ang sungay at nang pumasok nga sa loob ng katawan ng kanyang mga pasyente. Sambit na wika pa ni Pilo habang nagsasalita ng, "Ito na ang katapusan ng paghahari ninyo sa katawan ng mga batang yan. Gigilitan ko kayo ng walang awa at kahit na gaano pa kayo karami, lahat kayo'y tatawagin ko sa pamamagitan ng katawan ng mga batang ito." Wala nang maraming tanong ang ginawa roon ni Pilo. Nagusal siya ng mga pamuksang usal. Paulit-ulit na ginilit sa liig ng mga pasyente. Maya-maya pa, muli siyang nagtawag ng iba pang mga demonyo. Pinapasok sa loob ng katawan ng mga batang yon hanggang sa ang pinakahuli ay ang espiritu ni Father Celso, gayon din ang sumasanib sa kanyang katawan. "Naubos ko na ang mga alagad ninyo, Father Celso. Alam kong naririnig mo ko ngayon. Magsalita ka sa pamamagitan ng katawan ng batang ito. Ngayon ay sabihin mo sa akin kung totoo o hindi ang mga sinasabi ko. Isa ka pa namang pari, iginagalang ng mga tao. Subalit anong ginawa mo? Nagpagamit ka sa demonyo." Inaamin ko, Pilo. Subalit ang katumbas naman ng lahat ng yon ay ang magandang buhay na naghihintay sa akin. Magandang buhay? Nililinlang ka lang ng demonyong yan. Hindi totoo ang mga sinasabi niya sa'yo dahil alam niyang mahina ka. Kaya ginagamit niya ang iyong katawan. Gayon din ang mga mahihinang kabataan. Hindi magandang lugar ang patutunguhan mo dahil isa yung impyerno. Isang mainit na lugar kung saan araw-araw na masusunog ang iyong kaluluwa dahil sa kasamaang ginawa mo. Isang espiritu ng katawang pari at isang demonyo ang natitirang kaharap ni Pilo hanggang sa muli siyang nag-usal gamit ang mga salitang bulong sa kanya ng matanda. Ang karit ng kamatayan ang iginawa doon ni Pilo upang paslangin ang espiritu ng paring yon, pati na rin ang demonyong gumagamit sa kanyang katawan. Sambit pang wika ng pari habang nagmamakaawa at tumihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa sa mga kabataan. Wag mong gawin sa akin to, Pilo. Isa akong paring ginagalang. Wala kang karapatan na paslangin ako. Isa ka lamang albularyo na kanilang tinaguriang haring bakal. Palayain mo ko sa katawan ng batang ito. Pasensya na, Father Celso. Siguro sa mga oras na ito, bumalik na ang ulirat ng mga kabataan doon. At sigurado kung hindi ka na nila igagalang, lalo pat ang 3 kabataan dito ay gising na rin sa lahat ng ginawa mo. Ito nang tamang panahon upang tuldo ka na ang pagpapanggap mo, Father Celso. Dahil nagpagamit ka mismo sa demonyo. Alam kong alam mo yan. Dahil kung may takot ka sa itaas, ikaw na mismong kusang magpapagamot sa sarili mo. At walang ibang gagawa noon kung di ang mga tulad naming albularyo. Unang pinaslang ni Pilo ang demonyo hanggang sa isunod niya ang espiritu ni Father Celso. Huling wika pa nito sa kanya habang unti-unting nawawala ng buhay. Isa akong pari, Pilo. Hindi mo dapat gawin sa akin ito. Magkakaroon ka ng walang humpay na kasalanan. Itigil mo na ang ginagawa mo. Walang humpay na kasalanan? Hindi mali ang pumaslang ng tulad mo. Lalo pat, nagpapagamit ka sa demonyo. Akala ko hindi ako tatalaban ng mga tulad mo dahil sa dami nilang gumagabay sa akin. Subalit, napatunayan kong kakaiba nga ang lakas ng haring bakal. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Maraming mapanlinlang sa ating mga mata na kung wala tayong kakayanan na makita yon, patuloy pa rin nila tayong malilinlang. Maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Pilo. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.